Magandang araw po, mag-a-apply ako para sa sertipiko ng kasal. Ang marriage license ay na-spoil ng coffee. Okay, sandali lang. Ma'am, sa record unmarried ang status ng marriage mo. Ano? Hindi pwede yan. Nakuha ko ang sertipiko dito kasama ang asawa ko 3 taon na ang nakalipas. Okay, i-check ko ulit para sa'yo. Sandali lang. Sa system, unmarried ka talaga. Pero Mr. Shen Yuheng ay married. Sa spouse column, may ibang babae na nakalista. Kiao King Yi. Kilala mo siya? Chow Chingy. Alam ko na. Chow Chingy ang kapalit ko sa 2 years abroad. Kapalit ni Shen Yuheng. Mag-aaral ka abroad, pangako ko sa'yo. Pero 2 taon lang ang ibibigay ko sa'yo. Pagtapos na ang oras, dapat magpakasal tayo. Pangako ko sa'yo. Shen Yuheng. Ikaw. Ayo. Ayo. Sinasabi ko, hindi ko siya ginalaw. Papauwi ko siya ngayon, paalisin ko siya ngayon. Hindi mo lang siya pinauwi. Nagpakasal ka pa sa kanya. Pagmamahal sa maraming taon. Ginawa mo akong mistress, Shen Yuheng. Sabi ko, magta-tridor ka ulit. Nagta-tridor ka ulit. Mawawala mo ako ng tuluyan. Galing lang ako sa ospital. Okay lang si Chow King Yi, konting gasgas lang. Maaari mong samahan si Nanyu nang walang iniisip. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, walang paninigarilyo sa bahay ko. Hindi niya gusto ang amoy ng usok. Sige. Sobrang mahilig sa asawa. Sabihin mo ito. Noong mga panahon na iyon, dinala mo si Chow King Yi sa tabi mo. Akala ko nakalimutan mo na. Paano naman posible iyon? Si Chow King Yi, nasanay lang ako na siya'y nasa tabi ko. Si Ayu ang tunay kong pag-ibig. Pero ang taong tunay na napangasawa mo ay si Chow King Yi. Ano ngayon? Si Chow King Yi ay maari lamang magtago sa dilim. Ang katayuan ng asawa ko ay pagbabayad ko lamang sa kanya. Tanging si Ayu ang makakatanggap ng tunay kong pagmamahal. Itago mo lang, alam ni Nanyu ang tungkol dito. Mamatay ka sa harap niya, hindi siya lumingon. Kaya huwag mo siyang sabihan. Shen Yuheng, ang pag-ibig mo ay palaging nagsisinungaling sa akin. Hayaan mo akong maging pangatlo magpakailanman dahil gusto mong magsinungaling sa akin habang buhay. Kaya ipapaalam ko sa iyo. Ano ang kahulugan ng tunay na hindi lumingon? 3 taon bago nalaman na peke ang marriage license. Ako'y hindi pa nakapag-asawa. Para maghiganti sa panlilinlang ni Shen Yuheng, nagdesisyon akong gumawa ng 2 bagay. Kanselahin ang identidad ko at baguhin ang pangalan ko. Madam, nag-apply po kayo para kanselahin ang domestic identity information at baguhin ang pangalan. 2 negosyo, magiging handa ang lahat sa 2 linggo. Okay. Shen Yuheng 2 linggo mula ngayon, kahit abutin ng langit ang lupa. Hindi mo rin ako mahahanap. Ayu, saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon lang dumating? Ilang oras ko na hinahanap, halos buong lungsod na ang ginawa ko. Halata na mahal mo talaga ako. Pero niloko mo ako ng 3 taon sa pekeng kasal. Nag-shopping ako, nakalimutan kong sabihin sa'yo, pasensya na. Para sa nang pasensya, hindi ako nagagalit sa'yo, nag-aalala lang ako. Ayu, sige na. Hindi ba sinabi mo nung isang araw, gusto mo ng sweet and sour ribs at steamed sea bass? Handa na lahat para sa'yo, subukan mo. Yuheng, presidente ka na may bilyon-bilyon pero nag-aral kang magluto para sa akin. Ikaw mismo ang nag-aalaga sa akin. Pinag-aalagaan mo ako. Sapat ba ako para sa pagmamahal mo?
Siyempre, Ayu. Wala ka, hindi ako mabubuhay at ang buhay natin ay naging magkasama 10 taon na ang nakalipas. Ako lang ba para sa'yo? Siyempre, sinasabi ko, Ayu. Ikaw lang ang para sa akin. Tanging asawa. Tanging pagmamahal. Yung madalian ng trabaho sa kumpanya, baka mauna ako. Kain ka muna, hintayin mo ako. Ito ang tinatawag mong tanging isa. Kung hindi dahil sa wedding certificate ngayon na nabasa ng kape. Ikaw lang na nagpapakalma sa akin. Talagang maloko ako ng buong buhay. Ginoong Shen, paumanhin po talaga. Hindi kami nag-alaga ng maayos. Hayaan mong nahulog si Miss Cow sa banyo. Talagang magdadala kami ng mas maraming caregiver. Hindi na mauulit ang pagkakamali nito. Hayaan mo, sabihin ko sa'yo, kung may susunod pa, hindi na kailangang buksan ang ospital nito. Opo, dapat mag-ingat kami. May konting gasgas siya. Nagpapakaba sa'yo at ginulo nila ang buong ospital. Kamusta? Saan pa ang masakit? Kasalanan ko lahat. Kahit na masagasaan ka ng kotse maligo at mahulog. Wala kang oras para samahan si Miss Nan. Paano kung sobra ang iniisip niya? Ako talaga isang malaking problema. Anong kalokohan? Magpahinga kang mabuti nitong mga araw. Palagi ako'y kasama mo. Si Miss Nan, Ako ang mag-ayos. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. ako lang. Tayo ay mag-asawa tayo. Ang pagsamahan ko sa'yo ay natural lang. Anong biyaya? Huwag mong sabihin na magiging malas ka sa hinaharap. 7 taon ko itong suot. Ikaw naman ang magsusuot nito mamaya para sa iyong kaligtasan at magandang kapalaran. Yuheng, ang bait mo naman. Noong ako ay 18 taong gulang pa lang. 3 hakbang, 1 tuhod sa lupa. 9 na hakbang, 1 pag-ukod. Tumuhod hanggang sa dumugo ang iyong mga tuhod. Suot sa palad, ang Buddha na hinilingan ko para sa kaliwanagan. Hoy, baliw ka ba? Sino ang nagpahirap sa'yo ng ganyan? Sabi ng host, ang kwintas na ito ay para sa iyong kaligtasan at magandang kapalaran. Mabuhay ng 100 taon. Ayo, habang buhay ko itong isusuot. 7 taon ang pagsuot ng kwintas ng Buddha. Hindi mo ito tinanggal kailanman. Ngayon, isinuot mo ito sa kamay ng ibang babae. Ang buhay mo ay 7 taon lang pala. Mahal, may bigla ang trabaho ang kumpanya. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa ng ilang araw. Huwag kang magalit, babawi ako pagbalik ko. Magbibiyahe ako ng ilang araw. Gusto ko pang samahan ang aking asawa ng ilang araw. Sige na, aalis din ako sa susunod na mga araw. Tiwala ka lang sa akin. Mahal, nakauwi ako. Ayo. Tingnan mo ang mga paborito mong bulaklak at ang paborito mong cake. Maraming nangyayari sa kumpanya nitong mga araw. Sobrang busy sa business trip abroad, kaya wala akong oras para sa'yo. Huwag kang magalit, okay? Hoy, hindi galit busy sa trabaho. Hindi ako busy. Ayu, ano ang tungkol sa susunod kong trabaho? Para lang aliwin ka, may sorpresa para sa'yo sa pagbabago ng damit. Talagang generous si Mr. Shen. Pinagbook ang buong concert hall para sa Miss Nan. Narinig ko yan. Inimbita ang paborito niyang band mula abroad. Buong araw ngayon. Tanging mga exclusive songs para saya ang tutugtugin. Ang band na yon, ngayon tumaas na ang presyo.
Conservative estimate ng trip na ito ay 1 billion. Ano ito? Kilala ang pagiging paboritong asawa ni Mr. Shen. Ito ba ang gusto ni Shen Yunheng? Para ako'y mamuhay sa mga mata ng iba na puno ng inggit, para ang Chao Qingyi ay mamuhay sa marriage certificate niya. Anong problema? Hindi ka komportable? Tara na. Sige, ikaw ang bahala. Papasabi ko kay Li Ju na magpadala ng gamit. Oh, ngayon, bilisan mo. Malapit na dumating ang gamit. Maaari kang magpahinga sa akin sandali. Nasugatan ka lang. Sinong tumawag sa'yo dito? Hindi ba ako nagpabili kay Li Ju? Asistente Lee ay nakikipag-negotiate sa proyekto. Baka masyadong masakit para kay Miss Nan. Baka nagmamadali ka. Ako lang ang dumating. Malakas ang ulan sa labas kanina. Nakalimutan kong dalhin ang payong ko. Pero huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol ko lahat ng gusto mo. Hindi nabasa kahit isa. Salamat. May dumating na gamit. Paano siya naging assistant mo? Hindi ba matagal na siyang bumalik sa Beijing? Hindi maganda ang kalusugan ng mga magulang niya. Hindi ako nakaka-adjust sa labas. Sa tingin ko, hindi rin naman kasalanan niya at iniwan siya. Hindi ko alam na nag-a-apply siya bilang assistant ko. Nagtiwala ka sa akin. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. Sasama ako sa'yo. Nasa labas pa rin si Miss Brennan. Hayaan mo na siya. Dito ka tumakbo sa ganitong lakas ng ulan para patayin ako sa pagmamahal? Natatakot lang ako na maiinip si Miss Nan kung matagal siyang maghihintay. Kapag nakita mong nahihirapan siya, mahihirapan ka rin. Gusto ko lang na mag-enjoy ka. Halika na. Ano ba ang gusto mo? Puntahan mo at samahan si Miss Nan. Kaya ko naman mag-isa. Ah, talaga? Nasa labas lang si Miss Nan, baka sakali. Baka sakaling hindi ba yan ang gusto mo? Ayo, ikaw lang ang pagmamahal ko habang buhay. Ikaw lang ang mamahalin ko. Shen Yuheng, sinabi mong ako lang ang mamahalin mo. Sa buhay na ito, ako lang ang mamahalin mo. Ganito ba kaikli ang buhay mo? Sino dyan sa labas? Pusa yun. Sige na. Mahal, umuulan sa labas. Nagkataon lang na mahilig din manood ng musika si Chingy, kaya hayaan mo na siyang manatili. Bakit hindi mo siya hayaang manatili? Mahal, ang bait mo talaga. Ayu, ang lamig ng mga kamay mo. Pwede mo ba akong painitin? Ayu, hinawakan mo ang kamay ko ngayon. Huwag mo akong bibitawan habang buhay. Sa huli, ikaw ang unang bumitaw sa kamay ko. Dati mong sinasabi na magaganda ang mga instrumentong ito. Gumastos ako ng malaki para bilhin ito para sa'yo. Nagustuhan mo ba?
Binibining Nan, maraming pinaghirapan si Ginoong Shen para sa mga instrumentong ito. Ang iba ay binili sa mataas na halaga mula sa mga pribadong kolektor. Ang iba naman ay hiniram mula sa mga museo. Ano ito? Bella, Sakit hanggang mamatay, baliw ka ba? Isang suntok 30. Kahit Ultraman hindi, ganito ang laban. Sino ang nagpahintulot sa mga gangster na nakawin ng pera mo? Okay lang na apihin ka. Ayu, basta ako ay narito. Hindi ko hahayaan na masaktan ka kahit kunting. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat hinila ang lubid. Kung hindi ko hinila ang lubid na iyon, Miss Nan ay magiging okay. Parusahan mo ako. Talagang parusahan. Nagkamali. Dapat parusahan. Kung hindi, hindi ako makakatulog. Kung gayon, tawagin mo ako ng asawa. Asawa. Dahil tinawag mo ang asawa mo, kung gayon, sundin mo ako. May sarili kong paraan para pangasiwaan ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Zaudi. Well, ako ay mauna na. Ayu. Ayo. Masakit pa ba, Ayu? Pasensya na, nagulo kasi. Nakalimutan ko kung sino. Si Chao Qingyi naman? Hindi niya sinasadya. Pero kasalanan niya pa rin. Pinarusahan ko ng mabigat. Kaya tawagin mo akong asawa. Parusa ba to para sa asawa? Ang bigat naman. Gutom na ako. Ako, Gutom na ako. sige. Bibili na ako ng pagkain mo, hintayin mo ako. Ang pag-ibig ay hysterical. Ang pagkamuhi ay palaging maingay. Kung kaya yun, wala na akong pag-ibig o pagkamuhi para sa iyo. Maligayang pag-uwi, Mrs. Ikaw ang nag-ayos nito. Oo, ako ang nag-ayos ng lahat. Kahit na 1 linggo kang nasa ospital, pero sabi ng doktor, magpahinga ka pag-uwi, kaya pinadala ko sila para alagaan ka. Sige. Ayu, ito ay espesyal na idinisenyo para sa iyo. Minahal ni Shen Yuheng si Nanyu habang buhay. Ginang, tingnan ninyo. Ang mga regalo sa mga mesa na ito ay pawang limitadong edisyon. Ang iba ay nasa subasta pa. Binili ko ito ng mataas ang halaga. Ginang, napakapalad ninyo. Galit ka pa ba, Ayu? Sumpa ako, nagkamali talaga ako. Gagawin ko yon. Ano ang gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Gagawin ko lahat. Sige, tanggalin mo si Chao Qingyi. Mahirap ang pamilya niya, may sakit ang mga magulang. Masyado bang walang puso ang gagawin natin? Pero sabi mo kanina gagawin mo ang lahat. Pero ang katawan niya, Ginong Shen, iligtas ninyo ako. Tulungan ninyo ako. May mga gago na. Gagahasain nila ako. ano, nasaan ka ngayon? Kumusta? Paano ko malalaman kung nasan siya? Shen Yuheng, ang kaba mo nang tawagan ka niya. Ano ba ang relasyon ninyo? Sa ganitong oras na nakasalalay ang buhay, nag-iinggit ka pa ba sa ganitong oras? Naiinggit ako. Nagtatanong ka sa isang walang kinalamang tao. Ako si Nanyu,
Sinabi ko sa iyo, pinarusahan ko na siya. Ano pa ang gusto mo sa akin? Ang sirain ng puri ng isang babae ang pinakamasamang paraan. Huling tanong ko na ito sa iyo. Ano ang ginawa mo kay Chao King? At sa huling pagkakataon, hindi ko alam. Parang hindi ko kayo nakilala dati. Agad na ayusin ang pag-monitor. Tingnan ang huling lokasyon ng Chingy. Nahulog ang Ginoo at Ginang. Paano kung pumunta tayo sa ospital? Ano ang gagawin sa mga ito? Hindi importante, itapon lang ang lahat ng mga bagay na ito. Samantala, kinuha ninyo ang mga bagay sa aking villa. Naiayos na ang lahat. Ilagay lahat sa basura at hindi pinapayagan na ibunyag kahit kalahating salita sa Shen Yuheng. Opo, ma'am. Shen Yuheng ang buong buhay mo. Napakaikli nito. Tapon mo na lahat yon. Tapos na ang trabaho mo. Huwag ka nang bumalik. Umalis na tayong lahat. Opo. Mga alaala namin sa'y mahalaga. Ngayon wala na itong halaga sa'yo. Bakit ko pa ito itatago? Iwan mo na lang sa basura bilang kalat. Nahuli si Jishen. Ito ang ipinadala ni Miss Nan para guluhin si Miss Cao. Gangster. Yuheng, bakit hindi mo na lang kalimutan? Nakarating ka ng maaga. Wala naman talaga akong nasaktan. Hindi ayokong galawin si Ayu. Kung gayon, ang taong hinanap niya ang aking gagalawin para matakot ang iba. Para hindi na niya muling magawa ang ganitong bagay. Sa huli, lahat pala ito ay itinuro at ginampanan ni Chao Qingyi. Ang layunin ay para si Shen Yuheng nang hindi niya alam ang siyang pahirapan ako. Kung gayon, huwag mong bigyan ng malaking parusa. Pagkatapos ng lahat, tao ito ni Miss Nan. Magaan. Hindi pwede yan. Mangahas na mga api sa'yo. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Shen Yuheng. Tama na, Yuheng. Tigilan mo na siya. Hindi pa ito tapos. Ang mga nangahas na mga api sa akin, pababayaran ko sa inyo. Isa, dalawa. Tatay? Pupunta o hindi? Shen Yuheng. Ayu. Ayu. Yuheng, sobrang hilo ako. Sandali lang, dadalhin ko kaagad sa ospital. Kasalanan ko bago ang sanggol. Hindi ako dapat nag-init sa iyo. Ayoko lang na gumawa ka ng mali. Ako ang nag-aalaga sa Qingyi sa ospital nitong mga araw. Hindi siya babalik. Babalik ako kasama mo kapag siya ay gumaling. Shen Yuheng. Binigti mo ang mga buto ko. Tinapakan mo ang mga daliri ko. Maaari mo pa ring tawagin akong mahal parang walang nangyari. Miss Nan ang aplikasyon para sa pagkansela at pagbabago ng pangalan ng impormasyon ng pagkakakilanlan na iyong ipinasa. Ito ay nakapasa sa pagsusuri. Mabisang agad. Ayos lang. Maari ko na ring umalis. Ayu. Pendant ng necklace na may satellite surveillance sa loob. Gusto kong malaman kung nasaan ka palagi. Wow, sobrang concerned ka sa akin. Talaga.
Shen Yuheng. Basta suriin mo ulit ang surveillance, malalaman mo. Inilulubog mo ako sa pool ulit-ulit. Sinuntok mo ako ng 99 beses gamit ang sarili mong kamay. Ikaw. Nasira ang phalanx ko gamit ang sarili kong kamay. Ayo, magpakasal tayo agad kapag graduate ka. Hindi ako makapaghintay kahit sandali. Maganda ang iniisip mo. Hey Ayo, mahal kita magpakailanman. Tanging ikaw lang ang mahal. Mula ngayon ang mundong ito, wala na ang ahyu na nagluha para sa Shen Yuheng. Kumusta? Kailangan mo ng tulong? Okay lang ako, medyo nahihilo lang ako. Doktor ako. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Salamat. Marka ng profesional na pagtali. Ang binibini hindi karaniwang biktima ng karahasan sa tahanan. Flight attendant, kailangan ng agarang medikal na tulong dito. Teka. Shen Yuheng, ang mga buto sa dibdib na sinira ng sarili mong kamay. Nasa baga ko na ngayon. Palagi mong sinasabi na gusto mong protektahan ako kahit kaunting pinsala. Sa huli, ikaw ang naging taong pinakanakasakit sa akin. Sandali. Kailangan ng doktor ng agarang paglilikas? Tawagan ng airport para maghanda ng ambulance. Pasyente na may maraming bali at panloob na pagdurugo. Kailangan ng agarang first aid. Kung hindi, ang buhay mo ay mapanganib. Sige. Hindi, huwag pumunta sa hospital pakiusap. Huwag kang mag-alala, may nursing home ako sa suburbs. Gising! Nasa coma ka na may internal bleeding sa eroplano. Nag-emergency treatment ako para sa'yo. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Salamat. Ang pangalan ko ay Shuyan. Ako ay doktor. Ito ang pribadong nursing home ko. Ito ay ligtas. Hindi pa alam ang pangalan mo. Lin. Ang pangalan ko ay Lin. Dr. Shu, oras na para baguhin ang gamot ng pasyente. Hindi dapat aksidente lang ang mga sugat mo. Kung ayaw mong sabihin, pwede mong hindi pansinin. Pero kung kailangan mo ng tulong, ang mga abogado at pulis dito ay makakatulong sa iyo. Salamat. Pero hindi mo. Pwede mong baguhin muna ang gamot mo. Magpahinga ka ng mabuti. Ang kabilang panig ay hindi tumatanggap ng pagbaba. Hindi kami pwedeng bumaba sa presyo nito. Pero ang market data ay malinaw na nagpapakita na ang valuation nila ay inflated ng kahit 30%. May problema ang forecast ng cash flow sa page 3. Itinago nila ang parte ng kanilang utang. Kung kalkulado sa ganitong paraan, ang actual premium dapat ay taas ng 15%. Sige, Una, tingnan mo. mukhang mas maayos ka na. Salamat sa'yo.
Natapos na ang merger. Kung interesado ka, pwede kang pumunta sa kumpanya ko bilang strategic consultant. Hindi ka ba natatakot na ako'y commercial spy? Nag-check ako. Pero wala akong nahanap. Sinasabi ng kutob ko, mapagkakatiwalaan ka. Okay, ang tanging layunin ko sa pagbabalik sa trabaho, Shen Yuheng, gagawin kitang isang dukhang asong ulila. Chingy, uminom ka pa. 4 na oras akong nagpuyat. Alisin mo lahat ng mantika. Yuheng, ang tagal mo na rito sa tabi ko. Si Miss Nan, magagalit kaya siya? Hindi siya magagalit. Si Ayu ang pinakamakatuwiran. Ang tagal na hindi ako nakakarinig kay Ayu. Tatawag muna ako. Sige. Yuheng, ako lang ang dapat nasa tabi mo. Paumanhin ang tinawagan ninyong numero ay nakapatay. Ayu, bakit ka nagtampo sa akin ng napakatagal? Kumusta naman si Liju? Normal lang ang lahat ayon sa security system ng Shizong Villa. Ganun talaga, matagal nang hindi nagagamit ang kitchen garbage disposal. Ayon sa tala ng Smart Butler, ang huling paggamit ay noong araw na umalis ka sa bahay. Ayu, nasan ka na? Nawala ang lahat ng passport, bank card at ID card. Ayu, saan ka ba nagpunta? Siguradong ayaw mo talagang iwan ako. Nalaman ni Liju ang kinaroroonan ni Nanyu. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Hukayin ng malalim at hanapin siya para sa akin. Kumusta? May balita na ba? Kinansela na ang identity information ni Miss Shenzong Nan. Anong kinanselang pagkakakilanlan? Paano pwedeng mangyari yun kay Nanyu? Paano mo naman kinansela ang iyong pagkakakilanlan? Ito ba ang regalo ko sa iyo nung ika-18 mong kaarawan? Hindi yon kailanman kinuha ni Ayu. Ito ba ang regalo ko sa ika-18 kaarawan mo? Ayu, hindi mo pa ito kinuha. Gusto kong makita ang nangyayari. Ayu. Ay, ako ay Pinlano. Si Chao Qingyi ang sinasaktan na Ayu. Chao Qingyi, puta ka. Putas, ang lakas ng loob mong pagtripan ako. Ang lakas ng loob mong pagplanuhan ako at Ayu ha. Sige. Papagbayaran ko sa iyo ng 100 beses. Huwag kang mag-alala, hindi niya ito mahahanap. Pinunit ko na ang magandang medical record noon pa. At ang surveillance ng villa. Naalis ko na ang lahat. Sinong nag-utos sa magandang iyon na agawin ang lalaki ko, dapat siya'y mapahamak. Yuheng, kamusta ka? Alam mo na siya ang nasasak, hindi ba? Joe, hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Yuheng, nasasaktan ako. Sagot mo ako. Hindi ko alam. Gusto kita. Natatakot din ako na baka agawin ka ni Nanyu. Pero hindi mo ako dapat pagdudahan. Mahal kita ng sobra. Paano ko masasaktan ng taong mahal mo? Gusto mo ng ebidensya, tama ba? Sige, ibibigay ko ito sa iyo. Yuheng. Pinunit ko na ang lahat ng ebidensya noon pa. Ano ang mahahanap mo? Ginoong Shen, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwede mong ipacheck ito sa iba. Talagang binibining Joe ang nag-hire sa amin, sabi niya. Babayaran niya kami ng sapat para sa isang palabas. Binibining Chow ang nag-utos sa amin para magpanggap na binubuli siya. Sa totoo lang, hindi ko talaga balak gawin iyon. Sabihin mo sa kanya na naniniwala ang Ginoong Shen at babayaran pa niya kami ng extra pagkatapos. Roll. Simula hanggang katapusan, Chao Qingyi ang nagdidirek at nag-aarte. At ako mismo ang nagtulak sa paborito kong Ayu sa impyerno. Ayu, pasensya sa lahat ng nagplano laban sa'yo. Hindi ko siya palalampasin.
Assistant Chen Song Chow ay narito. Yuheng, bakit mo ako hinahanap ng nagmamadali? Ipaliwanag. Maaari kong ipaliwanag. Lahat ng ito ay paninirang puri lang ng iba sa akin. Siguro, nanyo ang galit sa akin para sa kanya, kaya sino ang nag-utos sa cute na yon para agawin ang lalaki ko? Karapat dapat siyang mamatay. Boses ko, hindi ko na maalala ang sinabi ko. Puyuheng, nagtiwala ka sa akin, hindi ko talaga ito ginawa. Siguradong gawa-gawa lang lahat ito. Oo, sinanyo ito, siniraan niya ako. Siguradong ginawa-gawa niya yan para sa'yo. Tama ba, Yuheng, ikaw? Ito ang narinig at na-record ko gamit ang sarili kong tenga. Narito ang ebidensya. Nakikipagtalo ka pa rin. Hindi ko talaga inaasahang ganito kang masamang tao. Yuheng, mahal na mahal kita, hindi ko sasaktan ang minamahal mo, Yuheng. Ngayon pa, nagsasalita ka pa rin tungkol sa pag-ibig. Hindi ka ba nasusuklam? Akala mo ba ikaw ay mabuti? Shen Yuheng, ikaw ang unang lumapit sa akin, ginamit mo ako bilang kapalit, pinaniwala mo akong mahal mo ako. Ikaw lang ang masisisi dahil bulag ka. Hindi ko malaman kung sino ang totoo at sino ang hindi. Ngayon, kanino ka nagpapanggap na mapagmahal dito? Ayaw ka na ni Nanyo mas, gugustuhin pa niyang tumakas kaysa makita ka. Nakita mo na ba ang lahat ng surveillance camera sa kwintas na yon? Tapos ikaw mismo ang humampas ng bawat patpat. Binali mo ang kanyang mga tadyang ikaw ang bumasag sa kanyang mga daliri. Tama na. Tama na. Sige. Ako'y bulag. Ano ngayon? Panahon na para magbayad puri sa pagkakamali. Shen Yuheng, hindi mo ito dapat gawin sa akin. Legal ba ang pagpapakasal natin? May ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pera. Ibalik. Sa totoo lang, iniisip mo ba na importante sa akin ang pera? Gusto kong malaman mo kung ano ang mas mahusay na buhay kaysa sa kamatayan. Shen Yuheng, dapat kang mamatay. Yuheng. Patawarin mo ako, Yuheng. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Isa lang akong kapalit. Hindi na ako magpapaloko, Yuheng. Nagkamali ako. Mali, sinaktan mo ang aking ayo, gusto na kitang patayin ngayon. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Yuheng, may nagturo sa akin, Yuheng. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Itinuro. Akala mo ba naniniwala pa ako sa kalokohan mo? Shen Yuheng, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Mahal na mahal kita. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Para sa akin? Sinira mo ang lahat sa pagitan ko at ni Yu. Sabi mo para sa ikabubuti ko. Ngayon, ako naman ang gagawa ng paraan para sa iyo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Simula ngayon, ang plano ng paggamot mo ay gawa ko. Simulan ngayon, ang plano ng paggamot mo ay ginawa ko. Plano ng paggamot para sa patient 0487, araw-araw na electroshock therapy kasama ng gamot. Habang buhay ang paggamot. Hindi, Shen Yuheng, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Isinusumpa ko kayo na hindi kayo makakatanggap ng pagpapatawad ni Nanyu. Mr. Shen, sinunod ko ang mga instruction mo. Ang lahat ng assets ng pamilya Chow ay na-freeze. Ang mga magulang ni Chow Qingyi ay kontrolado rin. Siguraduhin na hindi sila makakita sa Miss Chow. Ay, hindi ko makita ang pasyente. Ilantad ang kanyang embezzlement sa media. Sisiraan ko ang reputasyon niya. Oh. Wala pa balita mula sa Nanyo? Oh. Sa ibang bagay, Mr. Shen, ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Miss Nan ay na-cancel. Ang mga immigration records niya ay na-erase rin. Wala pa balita mula sa Miss Nan. Pagkanselan ng pagkakakilanlan. Habang may tao na nabubuhay, makikita mo ito, maghanap pa. Si Mr. Shen.
Saan ka pupunta? Ayaw. Asawa. Maganda ba ang tingin mo sa bagong damit ko? Maganda nga. Ayaw. Ayaw, sabihin mo kung magpakasal tayo balang araw. Anong klaseng wedding ang gusto mo? Gusto ko ng garden wedding. Gusto ko ng simpleng satin wedding dress. Walang diamonds, walang lace. Basta ang pinakamalinis na puti. Sige, bibilhin ko lahat ng gusto mo. Totoo o hindi? Ikaw na mag-isip. Anong ibig mong sabihin na mag-isip? Totoo o peke? Talaga? Siya ba yon? Tara na sa dinner party. Chen Yuheng ngayong gabi, magpapakita rin sa private dinner party na ito. Ang attention mo ay nasa kanya. Baka nandito ka para sa kanya. Masyado kang nag-iisip. Magandang plano ipatong ni Assistant Lee sa desk ko. Ayo. May nakita ako ulit na katulad mo. Kumusta, sino yung babae kanina? Tungkol kay Miss Lin, siya ang founder ng upstart investment firm NY. NY. Acronym lang yan para sa Nanyu. Ayu, ikaw na talaga ang bumalik. Nagbabasa pa ng report ni Shen. Pangkaraniwang pagsusuri, kilalanin mo na ang mga kalaban mo. Huwag kang magpakapagod. Magpahinga ka na. May maagang pulong pabukas ng umaga. Sige. Alin. Lin, tingnan mo ako. Naririnig mo ba ako? Ay, hindi. Acute attack ng PTSD. Alin. Pakin mo ang paghinga ko. Sundan mo ang ritmo ng paghinga ko. Humigop. Huminga. Humigop. Huminga. Humigop. Okay lang ako. Pasensya. Nagkaroon lang ako ng bangungot. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Uminom ka pa ng tubig.
Gusto mo bang pag-usapan ang mga bangungot mo? Gusto mo bang pag-usapan ang mga nightmare mo? Alam mo, ano ang pakiramdam ng nalulunod? Una, tubig ang pumapasok sa ilong, hindi masakit. Pagkatapos, ang lungs ay nagsisimulang mag-twitch. Gusto kong huminga pero mas maraming tubig lang ang napapasok. Ang pinakakakatakot ay malinaw mong nararamdaman ang pagdaan ng buhay. Pero walang kapangyarihan. Tulungan mo ako kunin ang mga laman. Nandito lahat. Isang stack ng mga past medical records at isa ay nasira ng coffee, kopya ng fake marriage certificate. Ang tunay mong pangalan ay Nan Yu. Pagkatapos, meron kang 3 broken ribs, comminuted fracture ng right index finger, tubig sa lungs. Ito ang masterpiece ni Shen Yuheng. Asawa ko siya. Hindi, wala talaga kaming kinalaman sa isa't isa. Akala niya ang lalaki sa sak isang gangster na nananakot sa asawa niya. Pero ako rin. Ang legal na asawa niya ay Chao Qingyi. At ako. Biro lang. Si Chao Qingyi ang legal na asawa niya. Ako. Biro lang. Sa wakas, alam ko na ngayon. Saan ang galing ang pagkahumaling mo sa Shenxi? Hindi ito ordinaryong pagtatanggol sa negosyo. Pero hindi malilimutang galit. Paparamdam ko sa kanya ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. Pagkawala ng kumpanya. Pagkawala ng kita. Pagkawala ng lahat. Ang paghihiganti ay hindi nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Ano pa? Patawarin o kalimutan. Ginawa niya yon gamit ang bakal. 90 siyam, binilang niya yon ng mabuti. Hindi ko sinusubukan na pigilan ka. Pero natatakot ako na malulunod ka sa galit. Ang mga peklat ay hindi nagtatakda ng buhay mo. May pakita mo sa akin ang lahat ng plano mo, lahat ng detalye. Kung ito ay makapagpapalaya sa iyo, magbagong buhay. Handa akong tulungan kang durugin ang Shenxi. 我愿意帮你摧毁沈氏。我自己也可以。尽管使唤我，我自信我是一把身手的武器。好，那你先了解一下沈氏集团的股权结构图，然后我再告诉你我的具体策略。准备好大干一场了。好了，你好好休息。 等下，这些帮我丢掉吧。南总，沈氏集团的股份又跌了5%，市场对沈玉恒近期的决策不太看好。 很好。看来沈玉恒为了填补乔清玉之前挪用的资金窟窿，已经变卖了不少名下资产。继续抛售我们的沈氏债券。可是，如果沈氏崩盘的太快，我们也会有不少的损失。没关系，我不在乎。
Alamin kung sino ang nasa likod nito. Nasuri na, ang flow ng funds ay galing sa isang cutting-edge investment firm sa Switzerland, malalim na impormasyon, pero ang actual controller ay hindi pa nahahanap. Mga pangalan ng kumpanya ay Ay. ito ay Nanyu. Ayu, ikaw ang bumalik. Pagpatuloy ang pag-check. Oo. Ginoong Nan, ito ay Bago Shenshi, punong opisyal sa pananalapi si Lindsay. Okay, alam ko. Ginoong Nan, tinanggap mo ang mga kondisyon ko. Ito ang down payment. Ibibigay ko ang natitira kapag tapos. Huwag kang mag-alala, Shen Yuheng ay kamakailan ay nag-stabilize ng stock price. Naghahanda na i-mortgage ang core patents. Basta ako ay gumalaw kahit kaunti. Tapos na. Hindi, gusto ko tulungan mo siya. Ano? Tulungan mo siyang stabilize ang stock price. Gawin mo siyang mag-isip na ang crisis ay tapos na. At saka patayin mo siya sa isang blow kapag siya ay pinaka-relax. Naiintindihan. Nag-stabilize na ang presyo ng shares ni Mr. Shen. Imposible. Oo, nakipag-ugnayan si Director C sa ilang institusyon para mag-inject ng kapital. Che Lindsay, saan siya nakakuha ng mga connections? Hindi ako sigurado, pero dumating na ang mga pondo, pansamantalang nakapagpagaan ng presyo ng kumpanya. Hindi. Mag-check. Para malaman, aling mga institusyon ang mabilis na nakipag-ugnayan ni Xi Lindsay? Oo. Talagang nagdududa si Shen Yuheng. Gusto mo bang kolektahin ng network? Sandali, hahayaan ko siyang dumating at humingi sa akin ng personal. Gaya ng minsan kong hiniling sa kanyang bumalik. Mr. Shen, tama ang hunch mo. Nag-stabilize ang presyo ng shares ng Shen's Group. Sa parehong oras, collectively nag-divest ang mga registration authorities. Bumagsak ang presyo ng shares ng Shen Group. Nag-break ng record low. Ano ang nangyari sa Xi Lindsay? Nag-disappear. Nahanap na ng mga parties affiliated sa mga institusyon? Nahanap ba ng mga grupo na kaugnay ng mga institusyon iyon? Na-check ko. Ang mga registration authorities ay umaasa sa iba't ibang kumpanya at ang mga kumpanyang ito ay pag-aari lahat ng NY. Henry. Nanyo Ayom. Bumalik ka para maghiganti. Gusto mo bang makipagkita ako sa'yo? Pumunta ka at magmakaawa sa'yo. Mr. Shen ay nag-trespass sa ibang mga kumpanya. Pwede kong tawagan ng pulis. Ang boses na ito ay ang Yuko Ayu. Alam kong ikaw yan. Lin O, pwede mo rin akong tawaging Mr. Nan. Na-check ko na ang bagay tungkol sa Chao Qingyi. Siya yan. Siya ang nagdidirect at gumagawa ng lahat ng mga palabas. Nilinlang niya ako. Ako talagang naisip ko, ikaw ang nagdala ng mga gangster para saktan siya. Kung alam kong ikaw yan, paano ko kaya? Kung alam ko na ikaw yon, paano ko naman? Paano naman ako mapapasok sa malalim na pool? Paano mo nabali ang mga buto-buto ko gamit ang bakal? O paano naman? Tinapakan ang mga daliri ko. Kailangan mo pa bang magdagdag ako? Marami pa akong alam, halimbawa, Cao Qingyi ay yakap-yakap ka at tinatawag kang asawa. Pasensya, talagang hindi ko alam. Ayu. Paano mo ako mapapatawad? Pirmahan mo to, kukunin ko lahat ng shares mo sa market price. Gusto mo? Maginoo. Hindi, ang gusto ko ay... Ikaw mismo ang nagbigay ng Shenshi sa akin. At tingnan mo ako, bakit mo ito sinira sa mga kamay ko unti-unti? Ipasa ang grupo. Matagal na, ang pundasyon ng Shen ay lubusang magbabago ng kamay. Kung hindi mo ako babayaran, magpakailanman akong mawawalan ng pagkakataon na iligtas ang Ahyu.
Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ito. Subalit Shen Yuheng, wala kang karapatan na makipagnegosasyon sa akin ngayon. Ang sektor ng bagong enerhiya ay naibenta. Ang segment ng medical ay nagsanib sa Shu Group. Para sa ibang mga walang laman na shell, panatilihin ang mga ito. Ano ang tungkol sa brand ng Ginoong Nan? Shenxi. Simula ngayon, wala na ang Shenxi. Pananatilihin ko ang titulo mo bilang presidente, pero aalisin ko ang lahat ng kapangyarihan mo sa paggawa ng desisyon. Kailangan mong ipadala sa akin ang work report araw-araw. Bakit hindi nasisiyahan ang Ginoong Shen? Bakit hindi nasisiyahan ang Mr. Shen? Mr. Shen, ito ang pang-araw-araw na report ng kumpanya ngayon. Nilinis ang sign ng kumpanya ng 5 beses ngayon, na water na ang mga halaman sa opisina, at walang bisita sa front desk ngayon. Mr. Shen, pakisign po. Mr. Shen, lahat ng ito ay hiniling ni Mr. Nan. Kailangan niyang pirmahan mo ito araw-araw. Siguraduhin mong seryoso kang tratuhin ang kumpanyang handa na araw-araw. Kung insulto mo ako ng ganito, mas gagaan ang pakiramdam mo. Kaya ako ay tulad ng gusto mo. Ano ang lasa ng paghihiganti? Mas walang laman kaysa sa inakala ko. Iyon ang Cygnus Altair. Sa alamat ng China, nakikita ang Vega once a year. Hindi ba tragedy iyon? Pero kahit papaano, nagkikita sila taon-taon. Di ba? Ayo. Sino siya? Kailangan pa bang ipaalala sa iyo, Jishen, ang ginagawa mo ngayon ay panggugulo at pananakot? Tinatanong kita kung sino siya. Si Shuyan, ang kasintahan kong partner, o kaya naman ang magiging asawa ko. Ikaw na ang magpakahulugan. Asawa? Hindi pa tayo diborsyado. Diborsyuhan mo ako, Shen Yuheng. Huwag mong kalimutan. Peke ang divorce certificate natin at kailangan kong ipaalala sa iyo muli. Ang legal mong asawa ay kasalukuyang nasa bilangguan. Ji Shen. Kung guguluhin mo ulit ang nobya ko, maaari kong isipin ang pag-apply ng restraining order. Masyado ba akong naging malupit? Kumpara sa ginawa niya, hindi mo man lang binilang ang interes. Nakikita mo ba si Vega? Sa totoo lang, may mga pagkakataon na ang Starry Sky ay hindi nagpaparamdam ng kalungkutan sa mga tao. Yu, galit ka ba sa akin? Hindi mo ako kayang bitawan. May nakita lang akong gustong magpatalo sa akin, di ba? Ganun nga siguro. Ayo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Ang samahan natin na mahigit 10 taon. Paano mo matitiis? Dapat namimiss mo ako. Tama, Ayo. Lumabas ka na. Shen Yuheng, akala mo ba epektibo sa akin ang mapait na panlilin lang? Ayu, basta't ikaw ay makapagpapanatag ng loob. Kahit anong gawin mo sa akin, Yu. Pakiusap na. Patawarin mo ako, okay? Nang mabali ang mga buto ko, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataong lumuhod at magmakaawa sa'yo. Ayo. Dati ang tindi ng pagmamahalan natin. Paano masasabing magkahiwalay na sila?
Ayo, kung hindi mo ako patatawarin, dito na lang ako luluhod, Yu. Nakita ko na ang resulta. Malubha ang depresyon ni Shen Yuheng. May pagdurugo pa sa sikmura. Kung paluhurin mo ulit siya, mamamatay siya. Ano naman? Lan Yu, kailan ka nagiging ganito? Hindi sapat na pinabayaan mo siyang mawalan ng lahat. Hindi sapat na araw-araw siyang naguulat sa iyo parang aso. Kailangan mo ba siyang ilagay sa ICU para masaya? Karapat dapat siya. Talaga bang ganito ang iniisip mo? Nanyo, hindi mo ba siya talaga na ilalabas sa puso mo? Wala ako. Bakit hindi mo aminin? Medyo sumobra ka nga ngayon. Shuyan, alam mo ang ginawa niya sa akin. Alam mo, Nakuha ko. Pero ano ang pagkakaiba ngayon sa iyo at sa kanya noon? oo, para sa paghihigante. Maari kong makita ang paghina ng Shen Yuheng araw-araw. Pati ang pagkasira niya. Hindi ba iyon ang ginawa ng Shen Yuheng sa akin noon? Ang galit ay nagtatagal. Ikaw mismo ang masusunog. Nanzong, ang dating departamento ni Shen ay sumali sa 3 private offering funds. Sinadyang binibili ang natitirang mga sapi ng ating kumpanya. Kailan nangyari ito? Kalahating oras lang ang nakalipas. Nakuha na nila ang 12% ng shares. Patuloy pa rin sa pagbili. Ito ang leader. Ang paraan ng acquisition ng NY ay kontrobersyal na. Inaayos lang namin ang mga bagay. Ibawi ang mga bagay na sa amin. Makipagkita agad, kumuha ng agarang hakbang, at tingnan ang pinagmulan ng kanilang pondo. Wala nang iba. Si Lindsay siguro binili namin siya mula sa simula. Ano ang ibig mong sabihin? Akala namin siya ay galing sa Shenxi. Pero ang pinakamalaking posibilidad ay wala siyang kinalaman. Ginawa niya para sa sariling kapakinabangan. Ang isang random na kontrabida tulad ni Shelin Chi talagang makakagawa ng kahit ano. Kung ganun ang sitwasyon, mas madali ito kaysa sa inaasahan natin. Paano mo gustong gawin? Wala akong gagawin. Hayaan si Shen Yuheng na umakyat. Ito ay ipaubaya sa kanyang lutasin. Wala akong kailangang gawin. Hayaan mo si Shen Yuheng na umakyat. Iwan mo ito sa kanya para solusyonan. Pero... Sige, ako na ang kukuha sa kanya. Shen Yuheng, ikaw rin ay isang taong naging presidente ng maraming taon. Hindi mo ako bibigo sa munting bagay na ito, di ba? Ipaliwanag mo ang nangyari sa Shielinji. Hindi ko alam iyon. Hindi ko alam na Shielinji ang tao mo. Dati. Parang dati ako ay sa'yo. Gusto ko ayusin mo ito. Bakit? Dahil ikaw lang ang nakakaunawa sa paraan ng paggana ng lumang departamento ng Shen. Sige, tutulungan ko kayong solusyonan ito. Sa aking safe, mayroong network at handle ng lumang departamento ng Shen. Sapat para sa iyo para kontrahin sila Nanyo. Tayo. Sige na, sige na. Ang severance pay mo ay dumating. Simula ngayon, ang Shen ay wala na sa iyo. President Nan, kasama namin ang pamilya Shen ng mahigit 30 taon. Kaya makakakuha ka ng double compensation. Umalis ng may dignidad. Imbes na maging katulad ng Zhou Qingyi, ang buhay sa mental hospital ay mas masahol pa sa kamatayan. Magaling ang ginawa ni Ginoong Shen. Nalulugi ba talaga tayo? Alam mo ba kung ano ang naisip ko nung araw na iyon? Iniisip ko, kung titingin ka sa akin pabalik, kahit sa isang sulyap, Paumanhin. pero hindi mo ginawa. Kaya ang sagot ko ay hindi. Hindi naman. Susubukan kong gawin ang lahat para mabayaran ng aking pagkakamali. Nasaktan kita. Hinihiling ko sa aking ayo na tanggapin ito ng payapa.
Hinihiling ko sa aking Ayu na tanggapin ito ng payapa. Ayo. Hindi ko dapat kinuha ang kwintas na hiniling mo para sa akin. Ibigay mo ito sa iba. Ngayon 3 araw na akong nakaluhod na nagmamakaawa para sa iyo. Maari tayong bumalik sa nakaraan, di ba? Ayu. Pupunta ako sa iyo ngayon. Hintayin mo ako. Siguraduhin mong hintayin mo ako. May isang bagay na matagal kong inihanda. Natatakot ako na mamiss ko ang pinakamagandang pagkakataon kung hindi ko ito ibigay sa iyo ulit. Sing-sing? Paano mo nalaman yon? Yung araw na akala mo ako sinisukat ang sukat ng mga daliri ko habang natutulog, naghula lang. Talaga nga, wala akong maitago sa iyo. Kung ganon, hindi ko na ito itatago. Nanyo pakasal sa akin. Sige. Sa huli, na-miss ko kayo sa buhay ni Ayu. Oh, kumusta po? Pwede mo ibigay sa akin ang kahon sa babae. Kumusta? Binigay ito sa iyo ng isang Ginoo. Para sa akin. Ano, ibigay mo sa akin? Shen Yuheng, hindi mo pa ba ito naibaba? Ako na ang susunod, mag-ingat ka. Galing sa kanya ulit. Siguro nga. Gusto mo itong itago? Hindi. Ang puso na lumipas na ay parang bulok na pagkain. Dapat itapon sa basurahan. Hoy bata. Ilang taon na ito? Ako ang magpapakain sa iyo. Dangdang White Rabbit Toffee. Sige, ang tamis. Kumuha ka rin ng isa. Nakalista na ang New York ngayon. Ang market value ay tinatayang lalampas sa 100 billion. Ay,